A good day to all. Naway nagkaroon po tayo ng mapagpalang linggo. Kamusta naman ang inyong buong linggo? I hope it is a blessed one. Gaya ng aking pangako, ngayon ay itutuloy natin ang part 2 sa ating topic about loving God. So many are asking, why should we love God the way He wants to be loved? Hindi ba natin pwedeng mahalin ang Diyos sa pamamaraan natin? Gaya na napag-aralan natin nung part 1, lahat naman tayo nagsasabi na mahal natin ang Diyos. Ngunit, sino po ba ang nagmamahal sa ating Panginoon sa pamamaraan na gusto niya? O minamahal natin ang Panginoon sa pamamaraan na gusto natin? Ano po ba ang ina-acknowledge ng ating Diyos? Napatunayan natin sa part 1 na nais ng Diyos na mahalin siya ayon sa kagustuhan niya, hindi sa pamamaraan natin. So, let me give you some reason kung bakit dapat nating mahalin ang ating Panginoon in His ways and not our ways. Number 1 reason, He gave us life. Siya ang nagbigay ng buhay sa atin. Mababasa natin sa Genesis 2 verse 7. Ang sabi rito, "Then the Lord God formed man from the dust of the ground and breathed the breath of life into his nostril, and the man became a living being." So malinaw dito sa ating nabasa na wala pong ibang Diyos, wala pong ibang creator. Siya lang po ang nagbigay buhay sa atin. He is the author of life. And that is the reason why we must love Him the way He wanted. Because wala po nagbigay sa atin ng ibang buhay. Siya lang po. Kaya po nabanggit natin na nasasaktan ng Diyos kung lumalapit pa tayo sa iba. Just imagine, ilagay natin ang sarili natin sa pwesto niya. Parang ikaw ang nagpagod, ikaw ang nagbigay ng biyaya, ikaw ang nagbigay ng future sa iyong anak, and then malalaman mo na yung anak mo, iba ang pinapasalamatan. Hindi po ba masakit yun? Iba ang nilalapitan, iba ang pinapasalamatan, iba ang sinasamba. Hindi po ba? Iba ang kinikilalang Diyos. So masakit yon para sa ating Diyos Ama because malinaw sa kanyang salita na siya ang author ng ating buhay. He give us life. Wala pong ibang nagbigay sa atin ng buhay kundi ang Diyos lamang. Basahin natin ang Psalms 139 verse 14. Ito po ang sinabi, "I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful, I know that full well." So see, makikita natin, ina-acknowledge po ng psalmist na siya po ay wonderfully made by God. So alam po niya na isa lang po ang lumalang sa kanya, isa lang po ang nagbigay ng buhay sa kanya at wala nang iba. Second reason, He is the blesser. Meaning nito ay wala pong ibang pinanggagalingan ang biyayang natatamo natin sa araw-araw kung hindi sa Diyos lamang. Yung pagkagising pa lang natin, yung hininga na hinihinga natin, yan ay galing po, blessing po na galing sa Panginoon. Yan po ang ating kalusugan. Siya rin po ang nagbigay niyan sa atin.
Kung bakit tayo malakas ngayon, kung bakit tayo malusog ngayon, it is because of His blessing. Kung anong meron tayo ngayon, sa Kanya galing. Kung ano ang tinatamasa natin sa buhay ngayon, wala po ito ibang pinanggalingan kundi sa Panginoon. Doktor ka, engineer ka, abogado ka, mekaniko ka, artista ka, negosyante ka, mayaman ka, nurse ka, fine artist ka, kung ano ka man, kung ano man tayo ngayon, ay yun ay galing sa biyaya ng Panginoon. Ano man talento ang meron tayo ngayon, ito ay bigay ng Panginoon. He is the blesser. This is the reason why wala po tayong maipagmamalaki pagdating sa judgment throne, pagharap natin sa Panginoon, dahil everything was created by Him. Sa Kanya po galing lahat. Lahat po ng meron tayo ngayon ay sa Kanya galing at hindi po sa iba. Mayaman ka? Marami kang kotse? May malaki kang bahay? Malaki ang iyong negosyo? Ikaw ang nagpapatakbo ng oil refinery sa buong mundo? Etc. etc. Yan ay lahat ay pahiram lamang ng ating Panginoon sa atin. Ang mga talento natin, ang tinatamasa nating mga blessing, kayamanan, and everything ay hiram lamang galing sa Panginoon. That is the reason why wala tayong maipagmamalaki balang araw pagharap natin sa Kanya. And this is the reason why we have to love Him. It's because lahat po ng meron tayo ay pahiram niya o bigayin niya dahil mahal niya tayo. Let's read Matthew 5 verse 45. He makes His sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. Dito sa binasa nating bersikulo, mapapansin natin na lahat po ay galing sa Kanya. Ang sabi dito ay pinapasikat niya ang Kanyang araw sa masasama at sa mabubuti. At gayon din, pinapadala niya ang ulan sa mga just and unjust, signifying na lahat po ng bagay ay galing sa Kanya. Lahat po ng blessing meron tayo ay galing sa Kanya. At pinapakita rin dito sa Matthew 5 verse 45 na mahal niya po tayong lahat kahit ano po ang lahi natin, mabuti man tayo o masama, ay patas po siya. Binibless po niya tayo, binibigyan niya po tayo ng pagkain, proteksyon, pinapasikat niya ang araw, nagpapadala siya ng ulan para sa lahat, hindi lang po sa mga mabubuti, ganon din sa mga makasalanan. At isa po ito sa reason kung bakit dapat natin siyang mahalin. Kung tayo po bilang tao, kanino po tayo nagiging mabuti? Madalas di po ba nagiging mabuti tayo o pinapakitaan natin ng mabuti yung mga taong naging mabuti sa atin? Ba't iba po ang ating Panginoon? Mabuti o masama ay pareho po niyang binibiyayaan. Binibigyan po niya ng blessing everyday ang lahat po ng kanyang nilalang. Siya po ang may bigay ng buhay sa lahat. Wala pong iba ang nagbigay ng buhay kung hindi siya lamang. Kahit ano pa ang lahi natin, He is the author of life. Remember that. Kaya ang sabi sa Bible, He is blameless. Wala tayong masasabi balang araw pagharap natin sa Panginoon na nagkulang siya sa atin. Ipapakita ni Lord sa atin ang Kanyang ginawa, ang blessing niya sa buhay natin nung tayo'y nabubuhay dito sa mundong ito. He will be faithful to us up to the end.
Kaya ito ang sinabi ng 2 Timothy 2 verse 13. If we are faithless, He remains faithful, for He cannot deny Himself. God will be faithful forever. He will be faithful till the end. Another reason, He cares for you. At ito ang maganda sa ating Panginoon. He knows everything. He knows na nung binigyan niya tayo ng buhay dito sa mundo, meron tayong pagdadaan ng mga trials, mga pagsubok, paghihirap sa buhay. So, hindi lang binigyan niya tayo ng buhay and then pinabayaan niya tayo. No, pinangakuan niya tayo. Naaalagaan niya tayo. 'Cause He cares for us. And He loves us very, very much. As 1 Peter 5 verse 7 said, casting all your care upon Him, for He cared for you. What a great promise. Napakagandang pangako. Hindi po ba? Na hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo papabayaan kahit anong mangyari sa ating lakbayin dito sa mundong ito. He will care and love us. Gaya ng pangako niya sa Hebrews 13 verse 5. I will never leave you nor forsake you. Sa lahat ng nananampalataya sa Kanya, sa lahat ng tunay na nagmamahal sa Kanya, ang pangako niya hindi kita iiwan kahit kailan. Kahit minsan nararamdaman natin na parang wala siya sa atin, parang wala siya sa tabi natin, let's exercise our faith at lagi nating panghahawakan ang Kanyang salita na He care for us. He will never leave us nor forsake us. Kahit baligtad po yung nakikita natin minsan sa ating nararanasan, sa compare sa Kanyang pangako, we have to hold on sa Kanyang promises because God cannot lie. Meron siyang dahilan kung bakit nangyayari sa buhay natin minsan na parang taliwas sa Kanyang salita. But I assure you, brother and sister, bandang dulo nito ay makikita natin ang glory niya na hindi po siya sinungaling nang sabihin niya sa atin na He care and He will not leave us nor forsake us. Remember, His ways is higher than our ways. Meron po akong kwento para sa inyo. For sure, kahit na ito'y kwento lamang ay mapupulutan natin ng magandang aral. Meron pong isang Ginoo na may malalang sakit. Ang nanalangin sa ating Panginoon, day and night, he prayed to God sa kanyang healing. He believed God promises. Naniniwala siya sa salita ng Diyos. Naniniwala siya na siya ipagagalingin ng Panginoon at hindi siya iiwan ng Panginoon. Kinalaunan, namatay po itong lalaking ito na humihingi ng kagalingan sa ating Panginoon. So siya po ay humarap sa ating Diyos at tinanong niya ang ating Panginoon. Sabi niya, Lord, sabi mo sa iyong salita na kung kami ay lalapit sa iyo, kami ay mananalangin sa iyo, sasagutin mo ang aming panalangin. Bakit po ako namatay? Hinihiling ko po ang kagalingan sa aking sakit para makasama ko ang aking mga mahal sa buhay. Ngunit ito ako ngayon, kaharap ka at hiwalay na sa aking mahal sa buhay. Sinagot ng ating Panginoon ang tanong ng lalaki. Ang sabi niya, alam mo ba, kung papagalingin kita, kung sasagutin ko, ibibigay ko ang kagalingan na hinihingi mo, ay makakalimutan mo ko. Kapag binigay ko ang kahilingan na hinihiling mo, ay mapapariwara ka at makakalimutan mo ko.
Kaya minabuti kong manatili ang sakit sa iyong katawan upang ako ay maalala mo. Ngayong tapos na ang misyon mo sa mundo at nandito ka sa harap ko, ay makakapiling mo ko habang buhay. Isn't He faithful? Ang pangako ng Diyos ay hindi lamang para dito sa mundong ito. Yan ang ating tatandaan. Ang pangako niya ay para din sa kabilang buhay. Parang yung kwento na ito na gusto pa niyang humaba ang kanyang buhay para makapiling ang mga mahal niya sa buhay, para makapagtrabaho, para makapagsustento sa kanyang pamilya. Pero hindi po dumating yung kagalingan na hinihiling niya sa ating Panginoon. Yung pala may purpose ang Diyos sa kanya kung bakit hindi siya pinagaling sa kanyang sakit. May nakikita po ang ating Panginoon na hindi maganda once na ibinigay niya yung ipinapanalangin ng kanyang anak. So ito'y hindi niya sinagot na parang pinabayaan niya, ngunit sa dulo ay para pala sa kabutihan ng anak niya. Dahil sa sakit na yon ay naalala niya ang Panginoon, naging faithful po siya sa Panginoon. At nang matapos ang kanyang buhay sa Judgment Day, siya po ay nakapasok po sa kalangitan kung saan yun ang ating ultimate goal, to be with God in heaven one day. Yung sakit na akala niya sumpa, yun pala ang magiging blessing para maalala niya ang Panginoon sa araw-araw. Yung palang sakit na kanyang nararanasan ang magiging instrument upang mahalin niya ang Panginoon faithfully para kumapit sa araw-araw sa Panginoon. At nakita natin, bandang dulo, ang resulta, nakasama niya po ang ating Panginoon sa langit. Kagaya po ng kwento ni Joseph the Dreamer sa Genesis, na ibinenta po siya ng kanyang mga kapatid sa mga Ismailites ng 20 shekels of silvers na dinala siya sa Ehipto, na naging alila po siya ni Potiphar. Ngunit the Lord is with Joseph and He prospered him. Kaya naman po nilagay po ni Potiphar si Joseph na in charge sa buong household niya. In-entrust niya lahat ng care, lahat ng meron si Potiphar ay in-entrust niya kay Joseph. Ngunit habang nagsisilbi si Joseph ng matapat kay Potiphar, ay nagkagusto naman yung asawa ni Potiphar kay Joseph. Gusto niyang makasiping si Joseph at niyaya niya itong makipag-sex sa kanya. Kaya nung makatsyempo, yung asawa ni Potiphar na sila lang dalawa sa bahay ay hinablot niya ang kanyang balabal at sinabi niyang, "Come to bed with me." Ngunit itong si Joseph ay tumakbo at naiwan ang kanyang balabal. At dahil po sa nadismaya ang asawa ni Potiphar ay pinalabas niya na gusto siyang samantalahan ni Joseph, na ang patunay ay yung balabal na naiwan ni Joseph. So, nagalit po si Potiphar kay Joseph at ito po ay kanyang kinulong. So, imagine, mula sa pagkabenta ng mga kapatid niya sa kanya, naging alila siya, and the Lord prosper him. He is with the Lord. And then ito dumating na naman yung asawa ni Potiphar na gustong makipag-sex sa kanya. At sa kanyang pagtanggi, yun pa ang dahilan kung bakit siya nakulong. Kung sino pa ang gumagawa ng tama, siya pa ang nakulong. Hindi po ba mahirap yun? Hindi po ba masakit yun? So sa dami ng dinaanan ni Joseph hanggang sa maging governor or in charge of the whole land of Egypt ni Pharaoh, ano ang sinabi niya bandang huli nang mamit niya ang kanyang mga kapatid?
Ito po ang kanyang sinabi sa Genesis 45 verse 7 and 8. Sabi niya, God sent me before you to preserve for you a remnant in the earth and to keep you alive by a great deliverance. Now, therefore, it was not you who sent me here, but God, and He has made me a father to Pharaoh and lord of all his household and ruler over all the land of Egypt. So sa lahat po ng dinaanan ni Joseph, he considered it na way ni Lord. No? Mapapansin mo, ang sabi niya, hindi kayo ang nagpadala sa akin dito, but God. Joseph knew that God loved him. God is faithful. God will care for him at hindi po siya papabayaan kahit kailan. Number 4 reason, why do we have to love God? He gave His only begotten Son. Hindi po ganun kabilis para sa ating Diyos Ama ang isakripisyo ang kanyang buktong at pinakamamahal na anak para sa atin, para sa ating kasalanan. Ang sabi sa Colossians 1 verse 16, For by Him were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be throne or dominions or principalities or power, all things were created by Him and for Him. So lahat pala ng created ni God ay para sa kanyang anak na si Jesucristo. It was created for Him. So ganun po kamahal ng Diyos si Jesus. So siya po ang tagapagmana. Siya po ang lahat-lahat para sa Diyos Ama. In layman's term, parang sa mga parents na meron pong kaisa-isang anak. No? Lahat po ay ibibigay nyo para sa Kanya. Pinag-aral nyo ng mabuti, binigyan ng magandang buhay, binigyan ng ari-arian, pinalago ang negosyo para sa kanyang kinabukasan, everything ay para sa kanya. Kaya nagsisipag, kaya po nagtatrabaho para po sa kaisa-isang anak. Parang ganun po. Yun ang mga naririnig ko sa mga kaibigan ko na they are working so hard for their children. Gusto nilang bigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang anak. Handa nilang ibuwis ang kanilang buhay para sa kanilang anak. Magkaroon lamang ng magandang kinabukasan. Pero wala pa akong naririnig sa mga magulang na willing silang ibigay, isakripisyo, mamatay ang kanilang pinakamamahal na anak para sa ikabubuti ng marami. And this is the reason why we ought to love God. Because God sacrificed His only beloved Son for us. At sa kasalanan po natin, para sa kaligtasan po natin, niya ibinigay ang kanyang buktong na anak na si Jesus. Such a great love coming from our Father. May isang tanong. Ibibigay ba natin ang buhay natin sa isang taong naging mabuti sa atin? Alam nyo, mahirap pong ibigay ang buhay natin kahit sa isang tao na naging mabuti sa atin. How much more kung naging masama sa atin, will we give our life? Look what Romans 5 verse 8 says. But God demonstrates His own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. Christ died for us for our salvation. Binigay po ng Diyos Ama ang kanyang buktong na anak na si Jesus para makasama po niya tayo.
all we need is to repent, to turn away from sin, to acknowledge Him, to obey Him, to trust Him, to love Him. Nung oras po nang mamatay si Jesus, nagkaroon po ng earthquake, nagkaroon po ng kadiliman. The curtain of the temple was torn into two from top to bottom. Yun ang sabi po sa Matthew. Sa John po, ang sabi ay nagkaroon po ng kadiliman, for the sun stopped shining, signifying na malungkot din po ang ating Diyos Ama sa nangyari sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. Yung mga dinanas niyang sakit, pang-iinsulto, 33 stripes ang ginawa sa kanya, yung pagbuhat niya ng krus sa Kalbaryo, yung hirap na dinanas niya para lang sa kaligtasan natin, yung pagdura, yung pagsuntok, yung pag-alipusta, kung ano-ano pa, yung paglagay ng koronang tinik sa kanyang ulo, everything ginawa ng ating Panginoong Jesus para tayo ay maligtas. Because God loved us so much. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Remember, wala pong ibang namatay para sa atin. Walang santo o sino mang tao ang namatay para sa kaligtasan natin. Wala pong nagsakripisyo, naghirap tulad ng ating Panginoong Jesus upang iparamdam sa atin, upang ipakita sa atin na mahal na mahal na mahal niya tayo. Ibinigay niya ang kanyang sariling buhay para makapiling natin siya balang araw. We have to believe Him, meaning we have to love Him. We have to turn away from our wicked ways. Kailangan natin talikuran ang ating mga kasalanan dahil doon po siya namatay. Namatay po siya para sa ating kasalanan at gusto niyang lumayo po tayo sa mga gawaing masasama. Ang sabi po sa 1 John 2 verse 3 to 6, Now by this we know that we know Him, if we keep His commandment. He who say, I know Him, and does not keep His commandment is a liar, and the truth is not in him. But whoever keep His word, truly the love of God is perfected in him. By this we know that we are in Him. He who say he abide in Him ought himself to walk just as He walked. God knows who are His. Alam ng Diyos kung sino ang tunay na nagmamahal sa Kanya. Remember, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So let's start to have a true relationship with God, with Jesus Christ and the Holy Spirit. Tama na po yung traditional love o traditional ways na ginagawa natin. God wants a relationship. He wants mercy, not sacrifices. God is looking for someone who will truly love Him, who will obey Him, who will submit to Him. May you bless everyone who listen to your word. Thank you, Father. May they accept you as their Lord and Savior. Thank you, Father. Thank you, Son. Thank you, Holy Spirit. God bless everyone.